At saka mga kababayan, ito, speaking of bayaran ng mga vlogger, kasi ayan na pinakakalat nila ngayon eh. Bayaran daw po ng mga vlogger eh. At isa nga po sa mga sinasabi nilang bayaran na vlogger, si Rendon Labrador. Actually ako mga kababayan, hindi ko talaga magets eh. Kung bakit nila sinasabi na meron 30,000 pesos na bayad si Rendon Labrador. Actually, hindi lang si Rendon eh. Rendon tuloy. Rendon. Actually, hindi lang si Rendon. Si Rendon, si Makagago, si Nico David, si Zian Gasa, ayan na sinasabi nila na mga binayaran daw po ng 30,000 a month ng mga vlogger. At yung ebidensya kasi nila mga kababayan, bakit daw bigla-bigla daw na nag-political vlogger sila? Kita mo katangahan ng mga to, ang babaw talaga ng mga dahilan nila. At saka mga ka-streetwise, sinasabi ko lang sa inyo, ako nga eh, kung aalokin ako ng 30,000 pesos na nakaka-insulto sa akin, si Rendon Labrador pa kaya na mas malaking vlogger sa akin to? Mas controversial na vlogger to sa akin, di hamak. Pagkatapos, o-offeran lang ng 30,000 pesos. Ako nga naliliitan doon, si Rendon Labrador pa kaya. Pati rin ito si Sas eh. Alam naman ni Sas kung magkano kinikita ng mga vlogger eh. Tapos 30,000 pesos? Ano sinasabi ko sa inyo eh. Oh, ngayon, itong si Sas Rogando Sasot, tuwan-tuwa pa siya ngayon, nagkalat ng katangahan. O sabi ni Sas Rogando Sasot dito, no, Rendon Labrador, I emailed you. Sumbugan ng Pilipinas@gmail.com. Okay? Hoping to be noticed, guys. Let's make a report to Rendon. He might have something to do. Kasi ayan po yung tawag nito, yung pinaka bentahe ni Rendon Labrador, di ba? Sumbungan ng bayan, sumbungan ng Pilipinas, di ba? So ngayon, nasabi ngayon ni Sas Rogando Sasot, ito kasi kaya ako kinontent ito mga kababayan, sumagot si Rendon kay Sas. Sabi dito ni Sas kay Rendon, okay? Ako ay umahanga at naging sumbungan ka ng bayan. Meron po akong susumbong sa inyo. Ang House of Representatives po nagsabi ng 39.7 million lang daw ang traveling expenses nila for 2023. Pero ang nakalaan pong budget sa 2023 General Appropriation Act ay 2.066 billion. Sa makatuwid po, may natitira pang 2.26 billion. Tapos na po ang 2024. Ano to? Ang budget na gusto nila ay traveling expenses ay 1.3 billion. Okay. Ito po ba ay tama o mali? Kung tama po, pakipaliwanag po sa inyong followers ito. Tama. Tama ba? Kung mali po, sana gamitin nyo ang inyong platform para ito ay itama. Salamat po. Mga kababayan, ito, ang dami nang nag-content nito. Yung tungkol dyan sa traveling expenses nga po ng Congress. Actually, na-content ko na ito ilang beses. Na-content na rin ito ni JDB. Maganda yung explanation ni JDB rito. Okay? Pero syempre, mamaya natin sagutin yung sinasabi ni Sas. At alam ko alam niyo na yan eh. Yung sagot dito eh. So ngayon, pag-usapan muna natin dito kung ano yung sagot ni Rendon. Okay? Ito yung sagot ni Rendon kay Sas. Kita mo, pinatulan pati si Sas, no? Ako ba? Sabi ni Rendon kay Sas, salamat sa iyong paghanga na ako ngayon ay naging sumbungan ng bayan. Sabi ni Rendon Labrador, wag mo sana akong gawing tanga katulad mo. Hindi ba ikaw ang international relation expert at Marites extraordinaire? Bakit di ka na lang umuwi dito sa Pilipinas at gumawa ng sarili mong investigasyon? Di po naman ako bayaran na kagaya ng katulad ninyong social media influencers ko, no? At lalong akong hindi utusan ng isang katulad mo na balimbing at naghahangad ng mataas na posisyon sa gobyerno. Lubos na gumagalang, Rendon. So basag yung pukingkang ni Sas. Hindi nga, di ba? Kasi unang mga kababayan, yung unang di ba, bago kasi nag-email itong si Sas Rogando Sasot kay Rendon Labrador, pinaratangan niya na kaagad na bayaran. Nabayaran si Rendon ng 30,000 pesos. So ito na isagot sa kanya ni Rendon. 'Di ba? Kasi una mga kababayan, ang hindi ko lang talaga makuha kay Sas Rogando Sasot, bakit ang hilig niya magparatang na bayaran ang mga vloggers? Pero in the first place, siya naman yung bayaran ng China. Ito mga kababayan, no, ilang beses na po natin na content ito. May mga ebidensya po akong pinakita. Na si Sas Rogando Sasot po ay bayaran po ng China. Unang-una po kasi, si Sas po,
ay scholar po ng China. At nakalagay po dun sa scholarship niya na siya po ay tatanggap po ng allowance na at least 40,000 pesos a month. So maliit. 40,000 pesos a month po yung allowance ni Cesar Ocando Sasot sa China. Andun, dokumentado yan, na content ko na yan. Bukod nga po doon, meron pa siyang libreng pabahay sa China. Ngayon, sino ang bayaran? Kaya nga mga tanga to, mga DDS na to, mga kababayan eh. Sila nga yung mga bayaran, pero sila yung nagpaparatang na mayroong binayaran. O gawa nila, bintang nila. O so ngayon mga kababayan, ano ba nangyari talaga dito? Malamang alam nyo na to, no? Yung issue na to tungkol sa travel expenses nga po ng Congress. Kasi una mga kababayan, kung maalala po natin, nung nagkaroon nga po ng hearing sa Congress, sinagot po ito ng mga congressman na yung nagastos lang po talaga sa ngayon, mula nung hearing, yung nagastos nga lang daw po talaga ng Congress regarding nga po dun sa travel expenses ay umabot lang po ng 39 million sa ngayon. Pero ang pinagtataka kasi nila, bakit dito sa GAA nga po ng Congress ay umabot po ng 2.066 billion. Ayun no, nakalagay naman talaga to dito. 2.66 billion po talaga yung allocated po na travel expenses nga po ng Congress na hiningi nga po nung last year para gamitin nga po nung 2023. So ang tanong nga ngayon ni Sas, bakit nga daw po 39 million lang daw po? Kasi ito yung nakalagay dito sa tanong niya eh. Ayan o, 39 million. Diba? Ang House of Representatives po nagsabi ng 39 million lang daw ang traveling expenses nila for 2023. So ayan po. So mga kababayan, sobrang basic lang po kasi nito. Sobrang basic lang kasi nito mga kababayan, pero ang ginagawa nila, nililito lang nila. Una sa lahat po kasi, kailan ba yung fiscal year ng Pilipinas? Yung fiscal year po ng Pilipinas, siya po ay ito. Fiscal year po ay from January 1 to December 31. For example nga po, fiscal year nga po nitong taon ay January 1, 2023 hanggang December 31, 2023. Ayan po yung fiscal year. So, ang fiscal year din po na yan, dyan din po nag-allocate din po ng budget. So, ngayon, ibig sabihin ng mga kababayan, hindi pa po tapos na magpasa yung mga congressman na kanilang traveling expenses sa COA at doon po sa mismong auditor nila sa Congress kasi nga po, hindi pa po tapos yung fiscal year. Sobrang basic lang nito mga kababayan. Bakit nililito ni Sas? Diyan nga talaga ako naiinis eh. Ang basic nito eh. So ngayon, kung nakita nila na 39 million nga lang daw po yung sinabi ng Congress nung hearing, kasi nga po, hindi pa tapos yung fiscal year. Hindi pa tapos magpasa ng mga resibo at saka hindi pa tapos yung mismong fiscal year para malaman kung magkano yung nagastos ng Congress sa kanilang traveling expenses. Ganun lang naman ka-basic yan. So ngayon, yung 2 billion ba naubos? Ayan ang tanong natin dito eh, yung 2 billion ba naubos? Actually, hindi po. Kasi mga kababayan, yung Congress po kasi, kapag humingi po ng budget yan, palaging sobra. Ito yung example dito. Ito nabalita ito, 2023, noong July. So sabi dito, no, House sees 4.69 billion budget surplus in 2022. So ibig sabihin nito mga kababayan, yung sobrang budget po na hiningi po ng Congress noong 2021 para gamitin noong 2022, sumobra po siya ng 4 billion. So ang ginawa po ng Congress ni Martin Romualdez, binalik po nila yung 4.69 billion sa National Treasury para gamitin po sa 2023. Ganun lang naman ka-basic yan. At saka mga kababayan, ito naman po yung ebidensya natin dito. Ayan, no? Oh, 4.698 billion. Ito yung bilog. Ayan yung binalik ng Congress. Pero no panahon nga po ni Duterte, 2.6 billion lang po yung binalik. Kaya nga tanga-tanga yan mga kababayan eh. Yung mga nagsasabi na bakit sobra yung hinihinging budget ng Congress, katangahan yan. Alam ka
namang kulangin mo yan. Sobrahan mo talaga yan. At ang importante kasi dito mga kababayan, 7 taon na po na diretso na sinabi po ng COA na malinis po yung Congress base po sa kanilang audit ng COA. Di ba? Teka lang, naisama ko ba dito? Mukhang hindi na. Mukhang hindi ko na nga naisama, no? Pero siguro alam niyo naman yan mga kababayan, di ba? Kasi may nagbalita na yan sa mainstream media na yung COA nga po ay nagbanggit na nga ng 7 taon or 6 na taon na malinis po yung pag-audit nila sa Congress. So ang magsasabi lang po talaga kasi na merong ninakaw ang Congress, hindi po si SAS. Yung COA po. Ang sabi nga ng COA malinis ng 6 na taon or 7 taon. So anong basihan ngayon ni SAS para sabihin na merong anomalya? Ako naniniwala ako na merong anomalya sa Congress. Naniniwala ako. Lahat ng politiko naniniwala ako merong anomalya. Naniniwala ako dyan. Pero syempre, kung talagang dinikdikin natin yung mga yan, dapat meron tayong ebidensya. At kung yung ebidensya lang naman na ipapakita natin is yung narrative lang ni SAS, palpak. May sagot tayo dyan eh. Di ba? Diyan, may nagsasabi na naman dyan na bayaran ako. Imbis na sabihin ninyong bayaran ako, i-debunk nyo na lang yung sinasabi ko. Mali ba yung sinasabi ko? Mali ba? Mali ba yung sinasabi ko? Ayan ang hirap sa mga yan eh. Kapag hindi sila makasagot, magbibintang na lang na bayaran. So yun lang po mga kababayan. So maraming salamat po no, sa 613. Umabot kanina ng 650 po na nanonood. So pahingin na lang po ako ng like bago po tayo magtapos. So na-miss ko po talaga mag-live. No? Pasensya na nga po no, kung medyo medyo nawawala po ako kasi medyo 3 days akong hindi nakapag-live eh. Yan na. So thank you po, maraming salamat. Ayun. So thank you po, kita na lang po ulit tayo kay Dakila Fox, kay Danny Reynado. Okay. So thank you po. Salamat. Thank you po. Baka mamaya mag-live ulit ako. Tingnan natin ha. Salamat po. Thank you po.